Hi! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ay gabi, ano na pala, tama, 12 AM na. Magandang umaga na. Merry Christmas again. Ayan, pasensya na po kayo kung medyo late na akong mag-upload. Actually, baka bukas ko na po ito ma-upload kasi may nangyari po sa amin. Medyo hindi po maganda, may bumangga po dun sa sasakyan namin, pero I'm happy na wala pong nasaktan kahit saan, kahit kanina sasakyan, kasi 4 po yung magkakasunod, no? So nasa pangatlo kami, and thank God wala naman nangyari. So ngayon gabi na, tsaka pa lang po ako mag-reading, pero nakapagbigay naman po ako sa inyo kanina tanghali. So ngayon tingnan po natin kung ano. So, I will upload this tomorrow. So, kung ito po ay napapanood nyo, malamang na po, Martes na po. Okay, tingnan natin anong message ngayon. So, ngayon meron po ngayong conflict, rivalry, and competition. Malamang itong meron pong nag-aaway, no, nang dahil sa meaning ng rivalry at competition. Pwedeng ang person mo po ay hiwalay na kayo at may kinakasama. So ngayong araw na to, sa mga moment na to, ikaw po ay pinag-aawayan nila, no? Samantalang ikaw naman po sa mga oras na to ay nararamdaman mo po siya o nalulungkot ka po, no? Kaya mo po siya nararamdaman kasi nahihila po nila yung energy mo. So, ito po ay talagang related sa iyo, no? Ito po ay dati mo, no? Or ex mo. Medyo yung babae po ay selos na selos sa iyo, no? Nagagalaite sa iyo. Maaaring itong babaeng to ay alam na ex ka nito, no? At nararamdaman niya po na malamig sa kanya. Ayan, no? Medyo sa kanya ngayon yung lalaki. So malamang pinag-aaway nila na Pasko at feeling niya nga, naku, parang ito rin yung kanya. Parang feeling niya po ay ikaw yung nasa isip nitong lalaking to. Samantalang ikaw ay kalmado naman, kahit papano naiisip-isip mo siya, pero masaya ka naman sa mga sandaling to, kahit yung lungkot mo ay ang lungkot mo lang sa mga oras na to ay nalulungkot ka dahil namimiss mo siya or naiisip mo siya, or malamang yung iba sa inyo galit, no? So ang taong ito ay ngayon ay malungkot, no? No right choice, confusion, disconnected. So parang naiisip ka po niya, pero wala, ang gando na lang ang kaya niyang gawin. He feels empty, no? May emptiness, emotional loss, no? At kaya po sila nag-aaway kasi ngayon ay medyo may pagka-cold heart siya dito sa kinakasama niya o karelasyon niya, no? Kasi nga hindi din maintindihan itong lalaking to, ba't ikaw ang naiisip niya sa mga ito. Ayan, malinaw kapatid, nalulungkot siya, naiisip ka niya. Maaring sa iba sa inyo ikonsensya ang nararamdaman, yung iba naman ay talagang namimiss lang kayo. So, ikaw ay may iniisip ng mga bagong papasukin for 2024. Malamang yung iba sa inyo ay nagpaplano ng mag-move on sa taong ito dahil medyo natagalan ka rin sa pag-move on. So, yung iba sa inyo ay gusto na mag-move on at yung iba ay gusto nag-iisip. Natutuwa ako, yung iba sa inyo nag-iisip ng ano ang pwede nilang gawin para sa sarili nila ngayong 2024, no? Maaring nag-iisip kayo ng bagong hobby, bagong trabaho, bagong gagawin para makalimutan itong taong to. Parang gusto nyo nang tulungan yung sarili nyo this time. Ayan, so kailangan mo raw nakaka-recover ka na, no? Kahit paano magaan yung aura mo sa mga panahon na ito. Ayan, no, yung maaaring naisip niya na iba ka, indifferent, iba ka talaga dun sa kasama niya ngayon, ano? Ayan, no. So, iba ka dun. Ito, legal complications, meaning kung may kinakasama nga tong iba, so ikaw yung naiisip nila sa mga oras na to. At ayan, no, hindi ako nagsisinungaling. Parang sinulatan ko po talaga to para alam nyo, no. So, jealousy, self-centered, naiisip nitong babaeng to, ayan, no, sobrang lungkot niya kasi ang iniisip nitong taong to ay ikaw. Ay,
ayan o, nadidistract siya sa mga ginagawa niya, sa okasyon nila o ano. Kasi somehow, hindi niya rin alam bakit pumapasok ka sa isip niya. Pwede kasing mataas sobrang pride nitong taong to na hindi siya makapag-reach out or wala na rin siyang ihaharap sa iyo sa nangyari. Pero distracted siya po. Distracted po siya talaga sa nangyari, nararamdaman niya ngayon, ano. So, hindi niya po maitago o confusion. Bakit? Curiosity, brutality, malamang itong taong to brutal magsalita, masakit magsalita. So, ngayon hindi kanya makausap. Or yung nangyari sa inyo is medyo brutal yung paghihiwalay nyo, ghosting, or pwede ding nag-away kayo, or pwede ding marami ka sa kanyang sinabi din dahil sa may mga nahuli ka or meron kang mga nakita, no, na hindi maganda, kaya kayo naghiwalay. At kahit pilipitin to sa leeg, hindi aamin. Okay, for 2024 po, kapatid, maganda naman din po ang magiging pasok sa iyo. Basta tulungan mo rin lang daw po ang sarili mo kasi hindi po madali ito, no? Most of the time, maiisip mo pa rin ang taong to. Bakit? Kasi kapag once na iniisip ka po ng taong ito, nararamdaman mo po, no? So, yun nga, yung iba sa inyo nang may gusto ng bagong gawin, ano, or mag-travel. Yan. Itong taong to talaga medyo magulo ang utak. Ikaw yung determinado, no, na magbagong buhay, magsimula ulit kahit na sakit ka niya. Ayan, no, tama-tama, oh. Willpower, no, desire, inspiration, fresh start, optimistic, fun, fulfillment. Parang gusto mo naman na mawala na sa ganitong cycle, kapatid. Naintindihan naman kita. Parang gusto mo ngayon gusto mo naman kahit papano na sumaya ka naman. Ikaw naman, parang kahit papano, bigyan mo naman ng saya yung sarili mo. Kasi parang tama na yung kahinaan mo. Ngayon this time, kahit na nahihirapan ka, you're trying naman. Ayan, no, you're making decision, ano. So, parang, sige, kahit na masakit, lahat, sige, alaban. Parang ayaw mo ng ganitong buhay. Wala kasing direksyon yung buhay kung paging ganito. Laging unpredictable yung maiisip mo. Lagi mo siyang maiisip, hindi mo alam anong mangyayari. Pero in fairness sa'yo, may darating sa'yong unexpected good luck. Pasensya, pipigilan ko pong umubo. Okay, may unexpected good luck. Tapos yung health mo, medyo ingatan mo po kasi medyo up and down, no? So, huwag kang mahawa sa mga tao sa paligid mo dahil talaga medyo uso ang mga sakit ngayon. Ayan, no? May pag-aaway po talaga. Pwede ngang kapag nag-aaway sila, umalis na lang yung lalaki, no? Para hindi na lang mabungangaan itong bago niya kinakasama. Ayan, no, naiisip niya yung broken family, meaning broken relationship with you, shattered dreams, ang dami niya po magandang pinagsamahan, pero isip-isip niya nasira lang ng ganon, pero hindi niya po rin po masisi yung sarili niya, parang sa inyo pa rin po sinisisi, parang ikaw ang nagtulak sa kanya, bakit ganito? Oh my God, taong to napaka-ma-pride. Lutuin mo yan sa bagong taon na fried chicken. Ayan, so siya po ay parang nakakulong sa kanyang sariling paniniwala na kahit anong explain mo, kahit anong sabihin mo, parang hindi niya maintindihan, parang ikaw pa rin ang may kasalanan sa huli. Hindi ka po nananalo sa taong ito. So disorganized siya, hindi niya maintindihan bakit overwhelming ang feelings niya, binabalanse niya talaga, pero hindi niya mabalabalanse. Bakit ganun ang buhay? Lahat ng pasukin niya ngayon, failure. Somehow, karma sa kanya to. Ayan, lack of commitment. Kasi dati, iniisip mo, lahat na lang ginawa ko sa taong to. Lahat binigay ko sa taong to. Lahat. Pero yung binigay niya sa akin, parang huling-huli lagi ako. Ay, Wheel of Fortune in reverse, no? So, kahit papano naman po, no? Marireverse yung mga nangyayari sa iyong kamalasan. Tulungan mo lang daw po ang sarili mo. Hard work, response, para ikaw lahat ang nagtrabaho para sa relasyong ito, lahat ikaw nag-sacrifice, pero hindi mo nalaman ang totoo, talagang nasaktan ka talaga dito. Okay, tingnan po natin naman, no, kung ano po ang kanyang
feelings as of this moment. Ay, teka muna yung energy nyo, no? Kasi ito pong magnet na to, ito po ang nagko-connect sa akin sa lahat ng subscribers ko para maramdaman ko po yung energy nyo. Yun. Okay, we'll see ano ang naiisip ng taong ito sa mga oras na to. Okay. Anong naiisip niya o anong realization niya sa mga oras na ito? Oops. Okay, so hindi siya makalapit sa iyo. I couldn't let you get close to me. Hindi siya makalapit sa iyo at the same time, hindi rin kayo parang hindi kayo makapag-communicate, no? At hindi rin siya makapag-communicate sa'yo. Tama ba yung sinabi ko? Hindi kayo makapag-communicate sa isa't isa because of may reason nga. Parang nahuli mo to sa iba, nahuli mo to, or nalaman mo may iba siya pero hindi pa rin siya umamin kahit huling-huli na. Tinago niya sa'yo lahat ng katotohanan. At ikaw pa po ang kanyang sinisi, no? Finding out the truth crushed me, meaning nung nalaman mo po yung totoo, parang gumuho ang iyong pakiramdam. Nire-replay niya yung conversation niyo over and over. Malamang ito yung mga pag-uusap niyo no, na hindi niya makalimutan. Maaaring ito po ay pinagsisisihan niya o yung mga nakakakilabot sa kanya na ito yung mga times na nahuli mo siya o ito yung mga times nag-aaway kayo na alam mo na sa sarili mo na meron na pero ayaw niya pa rin umamin at hindi rin ito makalapit sa iyo dahil wala rin ito mukhang iharap sa iyo dahil ma-pride to, hindi po siya aamin, ano? So I know that I crossed the line with you, meaning alam niyang sinagad kanya ng sobra at sinaktan kanya ng sobra. Sometimes I stay awake thinking about you. Kinukusog siya ng konsensya niya most of the time, no? And I can't stop thinking about you. So malamang ang taong ito ay sinasabi niya sa'yo na wala na siyang pagmamahal sa'yo, binabaliktad niya lahat, pero sa totoo lang hindi ka niya makalimutan. Defense mechanism niya yon, kaya lang wala na eh, parang tapos na yung sa inyo at kumbaga kung sa tao nyo na meron ng iba, pinapanindigan na lang niya yon ng bongga. Parang wala na siyang choice, but yun, tanggapin na lang na ganun. I hide things, I hide behind material things. So, sinasabi niya, kunwari, masaya sila ng babae o masaya sila ng lalaki na pinalitan. I hope that you can forgive me one day. Kasi itong taong to, yung iba hindi naman talaga sa inyo humingi itong taong to eh. Yung iba ginusting na lang kayo. Yung iba, kahit naghiwalay kayo, ikaw ang sinisi sa iyo pagalit. Pero deep inside, ang iniisip ng lahat ng klase ng tao na ganito talaga, no? I hope that one day daw, mapatawad niyo sila. Pero paano kayo papatawarin? Ayaw niyong humingi ng kasalanan. Ano, ganun lang? Papatawarin kayo, pero hindi kayo hihingi ng kasalanan, kalokohan. Itong lalaking to, itong babaeng to, sarap, So, ito po yung pinagsisihan niya. I wish I had treated you better. Dapat lang. Kasi itong nagbabasa ng reading natin, itong nanonood ng reading ko ay deserve mahalin. Okay? Tingnan natin dito. Sa Love Oracle natin. Okay. Anong mensahe para sa aking kapatid na ito? The passion I feel is overwhelming. I don't know how to handle this. Yes, malamang po yung karma niya ngayon ay overwhelming, no? Sunod-sunod, hindi niya na alam paano lalagpasan, paano lahat.
I am stuck in the vision of us together. So, naiisip niya rin po yung time na kayo, pero pilit niya pong kinakalimutan kasi wala na rin namang mangyayari. Kailangan na lang niya panindigan yung kung ano yung sitwasyon niya ngayon na pinasok. I can come to you now. So, wala rin po itong magiging effort, no, na lumapit because hindi niya rin alam. I don't know where to start. Sinasabi niya kasi sa'yo o sinabi niya sa'yo na wala na siyang pagmamahal sa'yo, pero the truth is hindi ka niya makalimutan at yung relasyon niya ngayon hinahanap ka niya doon. Life without you is hopeless and dark and depressing. I miss your light. So kahit pa paano po yung buhay niya kasi puno ng karma ngayon, puno ng darkness, puno ng meron siyang depression, ano. So nami-miss ka niya. It's just that matagal masyado yung I mean nangyari na ang dapat mangyari, so kailangan na lang niya tiisin. Okay. What is the truth? Hanggang ngayon hindi mo pa rin naman alam talaga kung ano yung katotohanan. Gusto mo malaman lahat ng katotohanan, pero kasi hindi nga to aamin. Kahit pilipitin mo leeg nito 30 times, hindi siya aamin. Try mo sa 31 times. De, joke lang. At ikaw pa sinisisi nito na you triggered me, no? So sinasabi po ng barahan natin, you deserve better. Don't worry, no? Kasi siya din mismo sa sarili niya, alam niya na why do I deserve someone like you? Hindi din eh. Hindi din talaga niya alam na bakit deserve ka niya. Pero sa totoo lang, ikaw ang sinisisi niya. Kumbaga kapatid, pinapalabas niya sa iyo na may kasalanan ka, toxic mo, selosa ka, masyado kang mapaghanap, demanding ka. Pero the truth is, he really appreciates you. Lahat ng sinasabi niya sa iyo is kabaliktaran. At ngayon na nakakarma siya, ngayon na dumarating sa kanya yung mga kamalasan, ngayon kanya na-appreciate. Pero in silence. I can't make a decision. Wala siya magawa eh. Wala siya magawa sa ngayon. So, kaya inaaway na lang niya yung kasama niya. Is it really over? O meron pa rin daw baka yung chance in the future? Ay naku, napaka-toxic mo. Tapos gusto mo pa ng chance dito in the future. I wish I could be a different person. So ngayon, iniisip niya na kung magbabago ba siya, may chance pa kayo, or kung magkahiwalay man sila nito, may chance pa ba na maayos kayo if ever na, diba? So, ang magiging title natin, susulat ko lang kasi po nakakalimutan ko sa daldal ko. Ngayong kinakarma na siya, ngayon kanya naiisip. Ngayon kanya naiisip. So, naiisip ka talaga niya ngayon na kinakarma siya. Kaya lang, wala siyang magawa. Sa totoo lang. Kasalanan niya yan. Okay? Kasalanan niya yan. Although, hindi ka rin naman perfect, no? Kaya lang, may nararamdaman ka kasi, may instinct ka kasi, so, kaya ganun lang. And I can't stop thinking about you. Ilang baraha na po ito, okay? This is my 1, 2, 3, 4 na baraha at lahat lumalabas tong I can't stop thinking about you. Hindi niya talaga ikaw makalimutan, whether dinadaan niya sa galit, no? Kunwari pagalit, para na lang kinukumbinsi niya yung sarili niya na galit siya. Pero sa totoo lang, he is not mad at hindi siya galit, pero kinukumbinsi niya yung sarili niya na galit siya sa'yo. Because his life is a mess right now. Ayan, gulong-gulo ngayon yung buhay niya. Gulo yung buhay niya ngayon. Maaaring hindi siya makaalis din sa sitwasyon na kung ano yung meron siya, kasi pinapanindigan niya, or meron siyang rason ba't hindi siya makaalis, no? Pero hindi ka po nawawala sa kanya. I want out. Kumbaga ngayon, hindi niya gusto yung buhay niya.
kung pwede nga lang baguhin ang ano nito, no, buhay niya, siguro naiisip niya pa sa nangyayari sa kanya, ano, masaya ka na, or hindi niya po pinapakita sa iyo, ayaw niyang malaman mo na magpapakita siya sa iyo na hindi siya okay. So lahat na ilalabas niya sa social media niya o ilalabas niya sa kanila ng babae ay masaya sila kasi fried chicken niya. If I could go back in time, I would handle us differently. So, wala. Ngayon iba, no? So, kinukumbinsin na lang niya yung sarili niya na galit siya. So, pag naiisip niya kayo, naiisip niya yung painful memories, no? Tapos, gusto niya rin, ito yung sasabi niya, I don't want to be who I used to be because you deserve better. Pero wala na eh. Nandiyan na siya. So, kung baga ngayon, pinapanindigan niya kunwaring happy siya. Gusto niya makarating sa iyo na they are okay at masaya. At minsan pinapagamit niya pa yung account ng bago niya kinakasama, no, na mag-post na masaya sila. Ito naman si Gagang, babae, tuwan-tuwa, akala sweet yung jowa niya. Hindi niya alam na ginagamit para mabwisit ka. Ay, naku. Why can't I move on from you? So, there. No? There you go. I cannot move on from you. So, ayan po. So, ngayon na kinakarma siya, ngayon niya nare-realize yung importance mo, ngayon niya nare-realize na hindi siya makamove on sa'yo, at gusto niyang mag-pretend na okay siya because ayaw niya na pagtawanan mo siya, sobrang taas ng pride niya. So, gagawin niya ang lahat para magmukhang better ako sa'yo. Nung naghiwalay tayo, mas okay ako sa'yo. Pero the truth is, he's really nasa mess. Yung buhay niya is so lonely and sad. And hindi po nako-compensate nung babae yung loneliness niya sa pagkawala ng relationship niya. Sinasabi niya hindi ka na niya mahal. Sinasabi niya no, he cannot move on from you. But he is convincing himself, kino-convince niya yung sarili niya na okay siya kasi yun na lang ang meron siya. So bakit niya pa hahayaan na makita mong malungkot siya? So gusto niyang pakita na okay ako at mas better ako na naghiwalay tayo. Too bad for this man or this woman kasi ibig lang sabihin no, na ang pride niya is something sa kanya na pinangangalagaan niya, na kesa sa mapahiya siya, okay lang sa kanya na maging ganyan lang muna yung buhay niya. So yun yung masakit doon. Okay, so I hope na naka-resonate to sa inyo mga kapatid, no? At don't worry, I will give you a free reading, general reading, as much as possible. Itatry ko po yan ng every day para sa inyo mga kapatid. Okay, so ayan lang po, and I hope na mag-resonate sa inyo ang aking pagkabasa ngayon. Okay, so madaling araw na po dito. Good morning and have a nice day ahead of you everyone. Bye!